Ito na. K-Ram versus Slipcram. Hindi ko alam kung anong battle ang kalalabasan nito. Pero narinig ko na kasi yung ibang round ni K-Ram. At nung narinig yung 1 niya, 2, tsaka yung ibang part, sabi ko sa kanya, ano yan parang nagpipigil ka. Sabi ko ayaw ko kung babaguhin niya yun Sabi ko sa kanya, dapat, kasi isa buhay ito dapat mas mas makate, mas madiin. Alam mo yun? Hindi ko alam kung sinunod niya ako. Pero, yun. Bago tayo magsimula, bati tayo. Galing to sa, wait, nasa na ba yun? Galing tong comment na to. Sa babasahin ko syempre. Check. Malakas ba, Mike? Yun. Check. Malakas yan. Nasa na ba tayo? Yung huli. Saki versus Saint Ice. Ito, Saki versus Saint Ice. Basa tayo, mga magpapabate. Feeling ko ipapain ni Saint Ice si Katana sa sinabi niya na Sub-Zero. Ha ha ha. Pag gumawa ng reference or angle yan si Katana na tungkol sa Sub-Zero, Mortal Kombat, tagas siya dyan. Baited. Tingnan natin. Ikaw yung pagising ko bago maghugas ng pinggan at bago pumasok sa trabaho, ikaw yung pinapanood ko. Pucha. Hindi ko pinanonood yung buong video ng laban na to. Wag! Panoorin nyo muna bago yun sa akin. Panoorin nyo muna sa flip top, tapos panoorin nyo sa akin kasi yung opinion. Yun naman yung gusto nyong marinig. Laban na to dahil mas inaantay ko yung reaction video mo dahil mas madaling intindihin. Waiting din sa reaction video mo kay Lip at kay Ram. Ito na yun. Shoutout nga pala Tito Shernan sa SSR family dito sa Novaliches. Shoutout sa inyo. Yun, panoorin nyo muna sa flip top bago dito. Inaabangan ko talaga reaction mo dito, Tito, kasi alam ko na nagfe-freestyle ka din. Kaya tingin ko na magugustuhan mo yung freestyle niya dyan. Pa-shoutout Tito Shernan, sobrang fan ako ng flip top, tas mga video reaction yung mga MC, pati sa podcast mo. Sana maka-interview ka pa ng 3GS member na active pa. More power, idol. Shoutout Otis Shernan, watching from Taiwan. Nood muna reaction video mo habang nasa trabaho. Ingat kayo dyan sa mga taga-Taiwan. Shoutout na rin kay Madam Erlyn Xiao. Yan, shoutout sa iyo, Madam. Pinoy Boulevard, shoutout sa inyo. Eto na. Simulan natin sa interview ng dalawa. Si Pash Pash. Masayang-masaya naman niya. Pero nakakalungkot din same time syempre. Parang ayaw ni boss na tumagos ako doon sa liga na kung saan siya rin yung may gawa. Siya rin nag-isip ng lineup. Tapos na nanalo ko, ayaw niya. Iba pa rin talaga yung pakiramdam kapag, alam mo na, kapag malapit sa iyo yung kalaban mo. Nakakailang lang mag-isip ng mga anggulong alam mong posibleng ikasama ng loob niya. Pero syempre, battle to. Ayun nga, mukhang gagawin niya ngayon. Ayaw niyang personalin din halos si Lipcram Yun yung narinig ko kasi sa sulat niya. Ewan ko lang kung binago Namin yung inaasahan ng tao. Sabi ko kasi sa kanya, di ba sa interview, yung podcast namin, ikaw hindi magpe-personal. Paano kung yung ayaw mong gagawin ni Lipcram? Anyway, malalaman ko dito sa video na to. Hindi namin mabigo yung isa't isa. Mapakita namin yung respeto sa isa't isa. At syempre, maging maganda at masaya lang yung laban. Kakaiba si Lip kumbaga sobrang balanse ng estilo niya Kumbaga kaya niyang maging technical all 3 rounds o kaya niya rin mag-jokes all 3 rounds. Tapos pwede niya rin yung balansehin all 3 rounds na kaya niya mag-jokes, bars, tapos alam mo yun, technical, ganun. Sabi ko sa sarili ko, tangina para akong kinalaban yung sarili ko na mas pinahusay mag-comedy. Kumbaga mas nag-focus ako sa kung paano magiging epektibo yung mga naisip kong simpleng jokes o simpleng nasisilip ko sa kanyang anggulo. Paano mag-construct, paano umanggulo, paano yung may ingatan yung damdamin ng kaibigan mo, ng tropa mo. Talagang sobrang isa ako sa pinakamasaya ngayong gabi kasi isa ka sa mga dahilan kung bakit ako nasa ligang to. At gusto ko itong pasalamatan na dahil sa ginawa mong yun dumating ako sa puntong tayo naman dalawa yung magtatagpo. Kaya nakaka-proud at papasalamat ako sa'yo. Salamat. Yeah. Sana maging solid lang to. Maging classic yung laban natin, Yaw. At pares natin di inasahan to. Bigay natin yung best natin. At alam ko marami kang kayang gawin. At gusto ko masaksihan yun.
ikaharap mo ko sa lahat ng mga lumipas na taong lumantang. Yun mo. Kita-kita na tayo sa entablado. Love you. September 20 nga pala. Vuelta Valentong ha. Magkita-kita tayo. Pupunta ako dyan pero baka sa gilid-gilid lang ako. Ayoko dun sa unahan. Supportahan! Ay, ayan, magpe-freestyle ako Dito pa rin, Metro 10 Pasig. Pampito laban na natin ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito. Shoutout sa panahon. Grabe yung buhos, pero mas malakas pa rin tayo. Flip top magigay para sa parte natin laban. Shoutout sa lahat ng mga represent collab, Real Jokes Clothing. Abangan yung mga, ito bagong disenyo, pati na rin yung mga ibang hindi pa ata nalalabas. Wala pa ata dito, pero available yan online, pati na rin sa web store nila. High Minds, Crown Manila, Black Manila, Ulap Unhinged, 7-4 Killions, lahat ng tropa, lahat ng tulong at suporta. At sa kanan ko, Smoky Mountain represent para sa inyo. Pagkaya tayo lahat para kay K-Ram. Ang hirap niyan, kalaban mo pati host. Solay shoutout yung Kanais Vape Launch, lalo na kay Boss Rams, nandiyan nanonood. Siyempre, Mick and Chill, OG El Niro, Madam Erlyn Xiao. Yun, Flip Top, I love you, boss. Shoutout Mick and Chill pero kay Mot lang. Sa Liwa naman, Malabon, Las Piñas, represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Lip Cram. Classic Imperial Eagles Club, Pres Alfred Peña, Leave Nobody Hungry Foundation, Chairman Benjinia Rodriguez, Loki Apparel, Daryl Marcelo, Lapu-Lapu Fish Dealer, kay NYB Game Farm, kay Boss Fabian Solomon, Joseph Gallardo, at siyempre kay Boss Kevin. Happy birthday nga pala ulit, Ita na 7-4. At nanalo ng coin toss, si Lip Cram, piliin mo una. Si K-Ram, tig 2 minuto Game, dapat. game. 7 ang hurado natin dahil tournament battle ito. Pakinggan natin unang banat, unang versikulo 13. Yan. Yan. Game! Game! Yaw. Sinabihan mo kung kalahati mo ako, di ba? Tinanong mo ba ako kung gusto ko ba yon? O isa ka sa dahilan kung bakit ako nasa ligang to kasi sa akin nagtiwala ka na nun. Tignan mo nga naman, magtatagpo din pala tayo sa tagal ng panahon. Ito nagtulak sa akin ng tryouts, ilalaglag ko na ngayon. Yan yung istorya, kung napanood nyo yung podcast, nung sa tryouts noon, yung kulang ng isa, tinulak ni Lip Cram kay Ram para sumali. Lipalandia game! Nung nanalo ka kay Aubrey, ako yung pinakamalungkot sa lahat. Kasi alam mo naman, Undo, na ayaw talaga kitang makaharap kasi di lang mentor, kundi kuya na yung turing ko sa'yo. Ikaw nagturo gumabay mula nung uhugin pa ako. Kasi ako yung estudyante niyang tinuruan, kaya nga mas nahubog to. At dala-dala ko pa din yung mga payo mo sa akin na napulot ko. Pero ngayon, paano kita papaniwalaan kung nag-iba na ang yung dulot, bro? Kung ikaw nga mismo, hindi mo sinusunod yung mga turo mo. Damn, ganda nun. Ayos ka lang, Lip. Baka may sakit ka, ha? Kasi hindi ganyan galawan mo, tila ba? Di niya pa natatanto na ang sanhi ng panghihinay pinakita yan ng amats mo, mga mali niyang dinawawasto. Kaya squating tayong tinatrato. Kaya kung ano man yung pinagdadaanan mo, yan ay mali at kasalanan niya. New Mentos Grape Kasalanan niya, oh. Sweet Grape, Cool Mint. One fresh combo. Try it out. Oo, kasalanan mo to, boss. Tinutukan, no? Minsan paepal ka kasi. Mula nung sinabi mong naging 3GS ka, nagkandaleche-leche na kami. Pero mo, si Sibil, kinain ng pusa. Si Rage na Marel. Ano bang ginagawa mo sa amin, boss? Lalong-lalo na dito kay Lip Cram, kinang-ina kung sino-sino na lang pinapatos. Kasi kwento ko lang, ahon 12, nasa Batangas kami nun. Dumating ako alas 10 na ng gabi, nadatnan ko sila Boss Arik nag-iinom, pero bumalik ako sa parking kasi nakalimutan kong itupi yung kapote ko.
At dun ko kayo nakita ni Luksuryang sabay pumasok sa kotse mo. Gago ka. Pero lumabas ka din nun agad, di ba? Kasi nga nakita ko kayo. Tapos lumapit ka sa akin, sabay-sabing, tingin mo yaw, mag-iingay kaya to si Lax pag binayo-bayo ko to? Putang ina mo to! Parang uncle mo na yon. Talagang hindi siya na-turn off. Matibay talaga to si Lip. Puta, binembang niya pa rin kahit paghubad niya ng short, nakita niya nakabrief. Putang ina mo, tinira-tira mo pa rin, nakita mo na naka-handboard. Nakaparking yung kotse niya sa gitna ng basketballan na akala mo siya yung landlord. Talagang ang shooter ka bayaw. Pinalo-palo yung puwet ni Akagi, parang top board nung nabola niya si Luxuria. Tinira niya sa half court. Gago! Tangina. Ano akala mo? Hindi ko Angel yun? Do, wala akong hindi ilalahad. Ang pinagtataka ko lang, paglabas nyo ng kotse, ikaw yung ika-ika maglakad! Napatuta ka ng Tangina. Nung una ko narinig to, natawa na ako eh. Mas nakakatawa siya pag sa battle mismo. Paglabas nyo ng kotse, ikaw yung ika-ika maglakad! Napatuta ka ng Lady Guard! Kinabukasan, parang walang nangyari. Nagsorry pa kay Looney. Goods pa sila ni Apex noon, nagpaparinigan sila ng multi. Sa kalaunan, inaway niya rin na parang yung utak niya nalason. Huling laban ni Apex, kinang-ina biglang dinarag at hinamon. Ngayon, di ka nila pinapansin at mas close kami ng idol mong si Marlon. Ngayon, tatanungin kita, Lip, kung proud ka ba sa narating ko na nayon? Ganda rin nun. Kaya Ganda sige! Nun. Ganda. Sa ating dalawa, mas joker ka. Ako, may joker ba? Kaya kung puro bars ang dala mo, wag naman. Balanse, kaya lang yung mga unang part talaga ni Kairam na parang ano eh, nagwa-warm up pa lang eh. Isa buhay ito, dapat ang pinaka magsiset ng momentum mo yung round 1 eh. Para sa akin, bandang gitna na kasi hanggang dulo yung malakas na sulat dito sa round 1 ni Kairam. Nung narinig ko to at ngayon, okay naman, nakakatawa yung kay, nakakatawa din yung kay Luxuria Angel. And then yung Looney na siya na ngayon yung close. Anyway, pakinggan natin si Lipcram kung ano ang friendly battle ba, light lang o pang isa buhay. Walang tropa-tropa. Tingnan natin. Wala kasi ako na ito nung araw na to, hindi ako nanood. Pero itong Belta Valento manonood ako. Oh! Sinibak ko daw si Luxuria. Imbento yung balita. Sa'yo na nanggaling, bumalik ka ng parking, baka kayo yung nagkita. Tangina neto, pinapasa pa sa akin, pati yung pang-sex niya na trip. Kung hindi kayo nag-sex, ba't mo siya na lamang nakabrief? Kaya wag kang pabida. Kung close kayo ni Marlon, proud ako sa narating mo na isla. Okay, ina mo. Game? Game. Ikaw ba si aso sa comment section? Ay, gago! Sabutahe! 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 Wala, sabutahe! 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 Tangina, may kalaban mo, pati yung liga, pati yung owner. Talo ka dyan! Sabutahe! Wala, natalo na. Sabutahe, gago! Ang laki mo na, kaibigan. Mukhang alaga ka ni Riam. Formang XB yung datingan, tas ginawa kang Pomeranian. Hindi ka love ng amo mo. Lakas ng tama, kakadubi. Gusto ka yatang ipatsugi. Tangina, pinasibak yung Pomeranian sa katulad ko, nabully. Boom! Damn! Paano kung yung style tol ng yung idol nila Ruko Pet ni Arik? Pagka-chuchu, magpahabol, tumakbo ko hanggang sa amin. Kaya focus ka lang sa atin. Meron akong ahagis.
Eto my ball sa yung eyeball. Kuha mo yon, balik sa akin. Pasok yung joke na yun, ginawang aso. Ito ba yung favorite ni Arik? Bakit laging nakashades yung putang inan to? Tang ina, bulag ka ba? Kaya di na ako magtataka. Kung isang araw ay bigla na lang bigyan ka ng 5. Mukha kang welder na off-duty lang, hiya ka. Ang hirap mo ng kasama. At nawala yung grupo natin sa kakamedyas mo ng mahaba. Mukha kang bagong panganak. Bakit ganun? Yung long sack muklong, pang sack race na yun. Tapos sinabihan pa si Sixth Street na wag daw gawing pamorma yung mga pang basketball na sapatos. Mga Bisaya, ini-small. Ang tanong ko, bakit tol? Hindi ba, yung sinusuot mong Jordan 1, hindi ba yan pang basketball? Kaya nga Jordan eh. Jordan. Medyo gets mo din eh, no? May maebas na lang. Wala kang alam sa sapatos. Kakamedyas mo yan. Nice. Ano bang papakita mo? Basketball talent, magaling ka sa pull-up, dadanasin mo down-pull, ngayong karir niya ay it's over. Behind the back, naging pang front act. Nagme-main event na to, sir. Kada sampa, a spitfire. Nag-aapoy parang invoker. Di na to usapang molten. Kahit magaling ka sa crossover, maiikisan ka sa poster. Tang ina, ganda Kasi yung galawan po sa crossover X, ganda nun. basketball, ginaya neto, promise. Ako yung idol neto, Arik. Huling crossover ko, iwan pamilya. Eto naman, iwan si Irish. Personals. Pamilya, eto naman, iwan si Irish. Alam mo yung pinagkaiba natin? Panayabang mo sa dribbling skills, yung porte niya, andun na halos. Unbeatable, parang si Thanos. Tapos pagdating sa relationship, di mo ma-handle ng maayos. Oh. Huwag ka Parang parehas kayo dun ah. kasing bumabalik sa ex. Babaero din akong na-mention. Sabi ko, sundan mo lang yung footstep ko, huwag kang mag-backward violation. Pag sila nagtuos ni Arik, galawan niya pang Reaperman. Kay boss naman, pang Kinder One. At kaya di mo siya mahabol, sapatos niya ay Timberland. Kung ina mo, talagang mabagal yan, sapatos niya pang astronaut. Tapos magyayabang ka, Coops. Hirap kayang maging uprising, varsity na naka-boots. Kaya wag kayong naniniwala sa mga highlights niya ni Iho. Si Mr. Longbump nga, di sumasablay, basta naka-edit na yung video. Kaya kung marami kang na-ankle break sa battle, ako yung bone collector. Ngayon katapat mo ang yung mentor. Kahit anong dribble mo dyan, rumispeto ka sa yung professor. Ganda Dahil nun. Bone collector, ankle break, nabaling buto, professor. Ang ganda nung reference niya doon. mentor, kahit anong dribble mo dyan, rumispeto ka sa yung professor. Dahil hinubog lang kita, pinatigas na parang sentor, di naman gagana itong RAM kapag wala kanyang prosesor. Woo! Damn! Ako ang yung naging sandalan para tumibay sa gitna. At nung ligaw pa sa larangan, tinuro gamitin yung tinta. Sa nilakukong kaalaman na ambunan ka ng tinda, kung nasa pasarapan ka man ng ulam, sa akin ang galing yung timpla. Tinda. Unang nag-repin daw ng Leyte yung sinisigaw ni Pakshit. Porkit nag-champion lang si GL, sumasawsaw nakikimarket. Proud ka nga ba na bisdak? Ngayon yung rounds mo na isasapit, pakita mong Bisaya ka habang nag-i-Ilonggo accent. Ayun. Sinimulan ni Lipram yung round niya ng solidong rebat and then jokes and then solidong mga punchline. Para sa akin, mas nakuha ni Lipram yung round 1. Pero ano siya yung round 1 nila, halos friendly, friendly battle pa eh. May konting kurot, pero ramdam mong light lang. Pero mas lamang silip para sa akin sa kabuuan ng round niya kasi yung unang kalahati nung kay Kera medyo laylay talaga. Hindi naman sa hindi mapupuntusan pero alam mong umuunat pa eh. Ang ganda na nung kalahati hanggang dulo niya eh. Kay Lip mula rebat hanggang matapos paangat. Kaya Lip Ram ako round 1. Round 2! Tara, kay Ram.
Tanginang yan, may picture ako lugi, puta. Pupunayin mo ba yung pagsusot ko ng medyas? Tinan mo yung medyas mo, tatak, di ba babas? Di ba babas oh? Round to game! Mali yun ah. Sumali siya ng gangsta sa edad niyang 30 years old. Really? Ngayon mo pa talaga naisipang magpaka-gangsta, sir? Pero dumaan naman daw siya sa tamang proseso, di ba? 30 minutes massacre. Naandun ako nung ija-jump to. Mga 5 tao yung magtutulong kaya ako medyo nag-worry. Paglabas na sa jumping area, sabi niya, ang laki pala ng titi ni OG. Putang ina mo to. Puro titi yun. Wala namang problema sumali sa gang. Di naman sa pagiging haters, chong. Kaso nung pag-burn sa kanya ni OG, nakita ko, puta, 18 songs. Burn 18 Nahihilo songs? pa siyang umupo nun sa sopa. Kasi nung ginamto, nakadubi pa siya. Napansin ko, laki ng bilog niya sa ganto. Pagtingin ko, buni pala. Putang ina ng sondo mo, weekly siya lumalaki. Ano yan? Habang tumatagal ka sa gang, lalo din siyang kumakate. Kasi nga hindi niya alintana yung mga taong lumipas. Tumandang walang panggastos pero may pambiling robas. Mukhang di nagits nung iba. Hindi siguro sila TBS. Walang sondo. Di nagits yung joke eh. Parang kulit nun. Sondo mo weekly lumalaki. Matagal ka sa gang, lalo din siyang kumakate. Kasi nga hindi niya alintana yung mga taong lumipas. Tumandang walang panggastos pero may pambiling robas. Nakipagsabayan sa mga tanod, humantong man sa baranggayan ng walang tigil ng inuman ng lahatan ng mauyan, gago! Ba't ba kasi pag nakakainom ka, nag-iiba yung ugali mo ng sobra? One time nag-inom kami neto, inumaga na kami ng mga tropa. One time nag-inom kami neto, inumaga na kami ng mga tropa. Alas 7 na nun, puta si Undo, lasing na siya at bogsa, maya-maya lang nagmaoy, sinigawan yung nagwawalis na lola. Utang ina mo, lola mo yung do. Nawalan ka na ng respeto. At speaking of respeto, yun ang kulang dito kay Lip Cram. Laban niya kay Apex, di siya pumunta kasi mas pinili niya magpalinggam. Ba't kasi hindi ka sumipot? Nabansagang ka tuloy na Lip Scam. Pero wag na kayong magtaka, Bombay nga eh, sanay talaga yan mang Indian. Nagamit niya yung angulo, sayang. At hindi siya ganun ka kakat. Pwede naman sanang maulit yung angulo, pero kung mas maganda mo siyang na-construct at mas maganda yung punchline. So sa part na to, naulit at hindi ganun kadiin yung punchline na yun. Pati nga tong laban namin na to, dapat di pupunta yung gago. Papost-post pa siya sa FB na kesyo siya daw ay problemado. Si Aubrey na lang daw yung mag-advance. Tila ayaw niya na manalo. Kaso na-realize niya din na marami siyang bayarin tapos wala pa siyang trabaho. Pero kumikita to sa video reaction. Do, may suggestion lang ako. Bumili ka ng ring light, hayop ka, wag ka namang umasa sa pulbo. Magkano lang ring light sa Shopee, gago? Bumili ka. Kasi kung di ka bibili, pwede mo nang itigil yan. Do, ang kintab-kintab mo doon para kang inisprehan ng BS1. Pero malinis naman to sa katawan. Naliligo to tuwing Ramadan. Bihira nga to magkapigsa mga 3 beses sa isang buwan. Laban niya kay Sak Maestro, inabot siya nun. Sa eroplano pa lang, yung upo niya tagilid kasi nga daw masakit. Pag nasagi mo, galit. Kaya bago siya bumatel nun, si Kuya Dennis, binatel muna siya sa puwet. Ano Lip, hindi ba masasakit? Wala ba akong bars? Puro jokes ba yung katha ko? Wala akong gana kasi pag ako nag-champion, di pinang flip-top, mukha ng aso. Sa inyo na! Oo, hinahangad pero di ko hinahabol yung kampyonato kasi ang maging paborito ni SpongeBob, dun pa lang, may nanalo na. Ayun, jokes, walang ganong hard-hitting punches sa round 2 ni K-Ram. Ayun, may mga angulo, okay. Pero hindi ganun ka, alam mo yun, parang, light lang siya friendly battle nga talaga yung ginawa ni K-Ram. Lip Cram, tara. Yon, 40 years old. Sumali lang ako ng TBS, todo hate ka na bro. Anong 40? Huwag mo nga silang binibilog at binobolat, 38 lang ako. Okay nang ina mo.
Ganon magribat yung gangsta. Tanggal lang iyong kulit. Sabi ko, 38 di bola, pinaikot, para kang nag-Russian roulette. Okay, gandang rebat din nun. Alam nyo bang breadwinner na siya? Nakaka-elibs, di ba? Tapos biglang nag-imbita, opening daw ng bakery niya. Grabe yung TF, literal na breads. Kaya si Arik nagalit, bes. Alam mo, nang in-check, binigyan mo Spanish bread. Solid dun sa hood nila, talagang putok kanyang pangalan. Nagpa-hype patang ina, palakpakan daw mga kabayan. Okay ng ina mo. Lupit ng event mo, pang masa. At napapansin nyo ba? Bakery reference. Na sa kada battle niya, palaging damay si Luxuria. Bawat nililika mong linya sa kanya bumabagsak. Kinantot ni ganto, kinantot ni ganyan, kaya naging pokpok yung bansag. Gamit na gamit niya si Luxuria kung san-san nilalantad, tas ililink mo sa iba, ikaw nga tong lumalaspag. Ganda nun. Ang ganda nung naisip na angulo na yun ni Lip, tapos ginamit ni Kairam yung sa round 1. Ano na yun? Puntos yun. Gago ka ba? Kakantot ka ng mutant, bibintang mo sa iba. Kaya ipapakita ko yung difference ng sa battle rap legitimate. Mga heavy bars, ine-elevate, mga wordplay na sinisimplicate. Hindi to gay shit na parang ultimate, walang kagaya o nire-replicate. Kapag na-trigger na, ito'y accurate. At nagbabars pa ako, wag kang nagbe-vape. Putang ina mo. Ang ganda nun ah. Ganda nun ah. Gay shit, ultimate, tong ina mo. Parang call out yun ah. Mga heavy bars, ine-elevate, mga wordplay na sinisimplicate. Hindi to gay shit na parang ultimate, walang kagaya o nire-replicate. Kapag na-trigger na, ito'y accurate. At nagbabars pa ako, wag kang nagbe-vape. Tang ina, ganda nun. Ang ganda nun. Tang ina, kakadistract ang puta. Alam ano, nyo. magtitricks ka ba? Pasikat ka sa crowd. Kahit anong bilog mo dyan, mas lulutang pa rin yung aking round. Gago! Ganda nun. Ang ganda nun. Pinahawak niya ba yung vape o kinuha niya kay Kairam? At alam niya talagang nagbe-vape. Ang ganda nung setup na yun. Kasi paano kung hindi siya nagbe-vape nung ibibitaw mo yung round na yan, yung sulat mo na yan. Ang galing. Pinang ina. Nandidistract pa ang puta. Akala niya yata uubra. Ngayong kinuha ko na yung vape, wala na yang ibubuga. Bubuga. Damn. Accurate niya. Pag na-trick, putang ina. Pero tinalo ka daw ni Badang. Isa kang makata na stupid. Tinalo ka ni Badang. Yung kasunod na nun niyaw, lubid. Dinamay pa si Chelsea May, tamod naman isang patak. Insensitibo, palibasa, wala ka pang anak. Kaya kinarma ka agad. Kasi nag-break sila ni Irish, wala na rin yung konting chance. Si Badang nang hawak ng kamay, ikaw nawalan ng ka-holding hands. Puta, nandamay pa ng bata, kala mo astig ka doon, kaya madamot yung biyaya at hindi ka magkaroon. Meron na nakasiping to, bumilang din ilang taon. Anong silbi ng titi mo? Pang ihi-ihi lang, ganon? Tang ina. Kung hindi makabuo, yan na ay karma sa'yo. Wala kang magiging bunso, walang magiging apo. Sayaw na lang sa ubando ang mapapayo sa'yo, kaso papano si Irish inabando na to. Tang ina, ganda nun. Ang ganda nung angulo na yun. Ubando, inabando na to. Ito nga yung sinasabi ko kay Kairam eh. Diba? Puta. Yung ayaw mong gawin, paano kong gawin ni Lip? Diba? Yun nga. Nasa isa buhay si Lip Crab. Alam niya yung gagawin niya. Ikaw si Benjamin Button, pinanganak ang menopause. Saklap, di baklong? Pero di ko sinasabing baog ka. Alam mo na yun. Alam nyo ba yun? Kanta niya yun. Ang tamlay ng iyong talong, walang baby gang ngayon. Panay ka lamang daw baon, pero betlog mo ay parang kinapon. Umay! Kahit bigyan mo ng 2 wives, sa battle nakakabuo ka ng 4 bars, pero sa PT, di man lang maka 2 lines. Tang ina, may solusyon pa dyan si Lola, wag ka munang malumbay. Pag nagtitinola ka, damihan mo yung malunggay. Nabuhay sa katas ng rap at sumarap yung pamumuhay. Kaso lang yung masaklap kanyang katas, di makabuhay. Kaya ang pagiging tatay sadyang di niya alam. Aminin mo na ring inggit ka lang kay Tito Badang. Ang magkaroon ng mag-ina doon si Tiho Takam, hangad niya na inaanak hanggang pangninong na lang.
Hanggang comedy ka lang, iba pa rin ang iyong kuya. Kumbaga yung bakod niya na paglumaan yung pintura. Dali lang magbigay ng kabag kung yung gusto nilang makuha. Pero ang manatili na lang ganyan, yan ang di ko masisikmura. Wala akong shit sa yung estilo kung dyan naboost ang iyong karir. Pero dapat gamitan ng talino para may sense at may appeal. Sige, ikaw na yung paborito. Ikaw na yung nakakaaliw. Pero kung di mo mahihigitan si Sinyo, kahanay mo lang si Manda Baliw. Lip cram. Ito nga yung sinasabi ko kay Kairam eh. Na ayaw mong pumersonal. Eh paano kung siya naman gawin niya yun? Eh, ayaw niya eh. Pero lip cram, alam niya yung gagawin niya. Alam niya. Bati tayo bago mag round 3. Bago ata camera ng Tito Share ng linaw. Ganda ng quality ng video. Ito gamit ko dati pa. Ilang taon na. Kahit itong pandemic pa. Ang tagal mo, Tito. Napilitan tuloy ako panood ang reaction video ni Cripply dyan. Okay. Yo, shoutout Otits. Big Gavina. Aliw talaga ako sa reaction videos mo. Okay. Boss, tip, pag may lumabas na battle, panoorin mo na lang. Bahala ka sa buhay mo. Ang ina mo, sakit nun ah. Gago to. Uy, saan punta? Round 3 game! Magre-rebat lang ako. Putang ina. Sakit na mga sinabi niya. Parang ayoko na mag-spit. Round 3. Sa totoo lang, Parang binabana ni Kairam yung bandera agad, na puti. sobrang hirap ako maghanda. Tila nawalan ako ng plano. Kaibigan kita, baka kasi yung pananaw mo sa akin ay magbago. Di na para personaling ka pa o siraan sa mga tao. Tsaka paano ko gagawin yun yaw kung una sa lahat inunahan mo na ako? Kitang-kita sa SOCMED na sinisira mo yung sarili mo, yun ang hindi mo napansin. Tumatanda ka na sa liga, nagpapakatitong malambing, tapos yung titulo ng isa buhay. Gusto niya pang maangkin, pues gagawin kitang Charles Barning, magriretirong walang ring. Minsan niya na ding hinambing. Yung sarili niya kay Jordan, magiging Lebron. Tapos Shaq, maya-maya magiging Rodman. Sige, ikaw na greatest of all time. Wala naman na doon ko kontra. Si Boss Arik nga, support siya. Tsaka nung laban yun ni Sayad, pinamuka niya na nag-GOAT ka. Ewan ko ba sa'yo, Undo, kung ba't ginawa mo yung ganong katangahan? Engot ka kasi, si Sayad kalaban mo noon, hindi si Yang Wan. Puta, nahuli sa sarili niyang patibong, tila napatid siya dun sa linya. Pero kung hindi nag-joke si Sayad, malamang dun ay nagapi ka. Galawan mo, Lip, mahapdi na. Oo, masyado kang pabida. Naghahanap ka ng mali, yung mga mali mo, di mo ma-figure out. Yan ang hirap sa'yo, Yaw. Idol pa naman kita at pinagmamalaki kita ng todo. Isa ka sa mga tinitingala kong mahusay na posibleng magkaroon ng trono. Dati, gusto kong maging ikaw, maging mabangis na parang lobo. Pero nung sinundan ko yung yapak mo, puta, napunta ako sa sogo. Si babaero to si Undo. Ay, hindi. Huwag yung topic na yan. Baka mamaya manggulpi na to. Aangguluhan sana kita sa pambababae mo yaw, kaso nga lang, ganon din ako. Oo, pareho kami nito, may panic attack. Umamin. Pero alam nyo, pinagkaiba namin. Ako, gusto ko, kaidaran ko lang, eto, palag-palag kahit tsahin. Wala kang takas kahit bata. Si Aubrey nga ang kanyang sinibak, inagawa niya ring mapopoy. Nung una, tropa-tropa lang, natila, turing niya ay homeboy. Kaso si Gago, sobrang libog, di mapakali kanyang pototoy. Dahil sa ginawa mo dun kay Aubrey, ayun bumalik sa pagka-joy-joy. Dahil Tangina mo yaw, nag-content ng minor de Joy-Joy. edad pa yun. Buti hindi ka dinimanda. May content pa to na pati si Marichu, puta ginawa niyang rolling panda. Utang inang to, walang bra yung tao, pinatumbling sa initan. Kitang-kita sa video na walang bra, ilang beses ko yung binalikan. 1 minute and 15 seconds. Panoorin niyo muna sandali. Gago ka, 2 oras ko yung pinanood, di ako pwede magkamali. Tangina yun, no? Angas ng bilog nyo. Napaka-solid ng samahan. Tanginan to mag-content ang puta, magpasikat sa arawan. Pero kahit na, sinasabi nila sa akin na di ka mabuting halimbawa, intindi pa rin kita do, di naman na tayo mga bata.
Wala akong pake kung iilan na lang din sa'yo yung mga naniniwala basta ako yung loyal mo na fan, Lip, mananatili mong tagahanga. Kaya bilang idolo ko, pinapangako ko sa'yong mas gagaling ako. At yung binigay mong kaalaman sa akin ay mas tatalim pa to. Susundin ko lahat ng payo mo, mangyari man kahit ano, pero yung ginawa mong sa idol mong si Looney, hindi ko gagawin sa'yo. Ganda. Ang ganda nun, kaso yung mga ender yung medyo pang ano ni ano eh. Na kung tutusin, pwede niyang ano yun, ilagay na ganun kabigat na punchline at angulo, pwedeng every 4 bars ano yun eh, every ano eh. Kaya lang, halata talaga kay Ram na nagpigil. Round 3, pakinggan natin, Lipo. Matatapos na yung laban. Wala naman nagkulang sa atin. Hindi mo gagayahin yung ginawa ko kay Looney kasi di naman kita kukupalin. Alam mo, mahal kita. Yo! Nakasama ko to sa Ispakol. Di ba pinasubo mo yung tera kasi sobrang kulit mo? Tapos bigla ang tumakbo, pinapakain mo daw yung pet mo. Giyang na giyang itong si Pa. Taiwan, no? Taiwan bars, oh. Tumakbo, pinapakain mo daw yung pet mo. Giyang na giyang itong si pare. Talagang napilit mo, Brad. Nangangatal pa niyang sinabi na ate, willing to add. Utang ina mo. Pero maiba, sabi niya kay Sixth Threat, mas pinili mo yung PSP kaysa sa flip top tarantado. Kaya anong tirador baka traidor, di ka malinis magtrabaho. Wow! Ang lupit-lupit ni Gago. Yan ang real MC. Sinasabi niya yon habang nagbabattle silang dalawa sa PSP. Mas pinili niya yung PSP. Nakakahiya naman. Di ba driver ngayon ni Pibus yung kapatid mong si Tingting? At pinag-handle niya ng coffee shop yung kuya mo na si Pingping. Mukhang palyado kanyang linya. Nagka-crisis daw sa liga. Kaya unti-unti niya doon in-evacuate kanyang pamilya. Sa pandurugas kanyang dunong, doon niya lang pinapagana. Kapag namera tong si Dudong, may pamilya pang kasama. Anong galawan yan, pinaga? Wala na ba pigang-pigana? Ginawang driver kanyang utol para makatapak lang sa kwarta, putang ina. Ganda nun. Ang ganda nung angulo na yun. Pinagmukhang pera, sakay kwarta, damn. Kaya Gaza is real, tinae, bituka. Nak ng puta ang galing. Pati yung mga wordplay kong sarcastic, dinagawang palagpasin. Mga pang-uulol kong adlib, ginagaya niya na rin. Pag di bumenta kanyang accent, siya'y wala na ding dating, wala na bang ibang daan, nakiki-anyway na rin. Kaya wag mo sa aking iyabang yung bunga ng karera mo. Mababaw man kitang sugatan, tsak patay sa tetano. Hindi ka aangat sa akin, battle mo, pruweba bro. Hanggang ngayon, nasa ilalim ka ng impluensya ko. At pag-usapan naman natin yung pagiging obsessed mo kay Flo G. Mapa-music at pormahan, ginagaya ni Papi. Naging routine niya araw-araw, bantayan lang si Archie. Bantayan lang si Archie. Kada ganap, laging ganon, nakasunod siya palagi. Paglipas ng ilang taon, ayun, kinulab niya si Manggi. Di ba kaaway mo si Manggi? Anyari. Kasi bata ka niya dati. Ngayon may kanta si Flo G kung saan andoon si Manggi, tapos di ka kasali. Ang sakit-sakit nun body, may kurot at dalamhati pag sa isip mo sumagi. Puta, galing ka ng FT, ginagaya mo yung outfit, tapos yung ka-fit si Manggi. O nasa na yung promises na kayo ay magkukulabo, magmu-music din sa scene. Ikaw na iwan na obsessed at yung tuwid niya na pangako na gawang baluktutin. Tapos ngayon, dikit kay Mot, naging alalay na masugid, mga racket niya dumami, tama yung naisip niyan. Kasi kay Mot siya nagka-movement at doon naman kay Archie na natili kang stan. Lahat utang mo kay Tomas. Kaya huwag kang napapanatag kung saan ka nakatapak. At alam nitong ungas na pag sinabi mo na Mot, na-attract yan sa liwanag. Kung may tanong man kayo, boss, kung ba't kay Tom siya sumunod, tignan na lang natin yung bright side. Napakasimple ng sagot kasi kung nasaan yung Mot, sadyang nandun din yung spotlight. Tangina.
Maraming nagpatak-patak para lamang sa gagong yan. Kung kailan ka sumilong sa amin, dun ka pa naambunan. Ako nagturo ng daan para wala ka ng problema. Timpinsan sa gasolinang di mabibili ng pera. Ngayong gamay na yung eksena at buo na mga pyesa, ginamit na yung Motolite para tumakbo yung karera. Tapos ngayon nag-aangas yung dati lang na avid fan. Lahat na yung sinelebrate, gago, tagumpay natin yan. Magaling ka daw sa music, di pare, ayos yan. Mag-focus ka na lang sa tracks, ako nang bahala dun sa van. Marupok pa buto mo, hindi ka pa pwedeng pambungad. Masakit ang totoo, wala na diyang makakalunas. Sa napiling anggulo, wala nang sisilayang bukas. Pag silip kalaban mo, bingot pa rin mama ni Aubrey. Alam ni Lip Cram kung nasan siya. Ganun kasimple. Pero, actually, medyo ano pa nga yung sulat ni Lip Cram dito eh. Medyo friendly pa eh. Parang sinisermonan lang yung nakakabatang kapatid. Kahit yung kay Aubrey, light lang din eh. Pero ano pa kaya kung hindi niya kaibigan yung makakalaban niya. Excited na ako sa Lip Cram versus Ban. Sa pagkakataong to, Lip Cram ako. Pero tingin ko, may kakaibang gagawin si Ban. Pero Lip Cram ako. Lip Cram versus Ban. Anyway, all 3 round, Lip Cram ako. Ito magiging para sa Napoleon. Flip top po na versikulo 13. K-Ram versus Lip Cram para sa isa buhay 2025. Magigay, isa pang beses para sa kanilang pareho. Ang bota ng Urado, advancing sa tournament, 5-2. Magigay para kay Lip Cram. Judges, tanggal ka no? Sorry, tangin na. Wala, ano ka daw eh. Yun, gusto ko lang pasalamatan siyempre OJ Liro, Chillionaire, Authentic Thugs, yung supportahan nyo itong merch namin na napakalupit. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta. Love you guys. Ayun na, sobrang dikit na laban. Ako yung bumoto sa kay K-Ram. Parang judge ko ng overall kasi parang pantay naman yung style nila eh. Kumbaga kung paano nila gawin parehas yung style nila, nagagawa naman nila na maayos. Para sa akin siguro, round 1, nakuha kagad ni K-Ram para sa akin, moment kagad. Tapos siguro, factor din na dahil tournament, medyo may pagkamahaba yung round si Lip Cram. So parang pinaktor ko na bawasan yung ng puntos doon sa na yun, aspeto na yun. Kaya medyo nag-lean kay K-Ram yung pagboto ko. Pero sa landing ng mga suntok, halos pantay naman. Pero siguro sa pagpalimbang ng mga angles, 1 and 2, medyo leaning kay K-Ram yun para sa akin. Tapos round 3, pwedeng dikit na, pero pwedeng kay Lip Cram yun. So yun, isa ako sa mga bumoto kay K-Ram, pero ayan, solid na laban. Yun, isa ako sa bumoto kay K-Ram. Round 1 binigay ko kay K-Ram, round 2 kay Lip Cram, tapos round 3 para sa akin, mas nairaos ng maayos ni K-Ram yung round 3 niya kaysa akin. Kaya K-Ram binoto. All 3 rounds para kay Lip Cram. Pero kung haymaker after haymaker, pareho naman sila. Pareho silang suntok, puro suntok. Pero mas kasi, si Lip Cram kasi mas gumamit siya ng mas total package siya. Tapos iba-ibang elemento yung ginamit niya. So mas malaro, mas creative. So yun. Pero solid na laban, pero Lip Cram. Di naman ganun kalayo yung diferensya, pero yung round 2 ni Lip Cram yung parang deciding factor para sa akin. So ayun, okay naman yung humor ni K-Ram sa 1 and 3. Pero yung punto ni Lip Cram, pati yung paano niya idein yung mga gusto niya sabihin. So ayun, Lip Cram. Ang binoto ko si Lip Cram. Round 1, malakas naman yung mga jokes ni K-Ram pero nakarebat kasi si Lip. Tapos consistent yung mga comedy na punchlines ni K-Ram. Pero kasi si Lip may mga comedy rin, may bars. So mas kompleto yung regados per round yung kay Lip. Tsaka nakikita mo na may mga tumatatak na nasuntok. Kaya ang binoto ko si Lip Cram. Binoto ko si Lip Cram para sa akin, yung 2 and 3 nakuha niya. Yung 1 pwede rin kay K-Ram yun, pero para sa akin parang tabla. Tsaka parang ang galing lang nung sa vape na ginawa ni Lip Cram. Yun. Yung parang di ko alam kung nagkataon or sinadya niya yun, panado ba. Pero yun, Lip Cram. Ayun, K-Ram versus Lip Cram. Tawang-tawa ako sa mga jokes ni K-Ram all 3 rounds. Tapos parang muntik niya pa nga, para sa akin, muntik niya pa makuha yung round 3. Pero, talagang mas well-rounded, mas maraming mas maraming atake, mas maraming anggulo si Lip Cram. Lip Cram pala. Talagang well-rounded yung palagi. Lagi siyang lumalamang ng konti.
kada round. Kaya yun, binigay ko kay Lipcram. Congrats kay Lipcram. Yun. Congrats kay Lipcram. Pakinggan natin kung ano masasabi nila sa isa't isa. Yun, walang kabayas-bayas yung laban na yun. Sobrang patas naman. Kitang-kita nyo naman na yung dalawa, pinagtulungan ako. Pero sobrang solid pa rin ang laban namin at saka proud na proud ako na naitawid namin na maayos at walang chokeness. Sa inyo na! Oo, hinahangad pero di ko hinahabol yung kampyonato kasi ang maging paborito ni SpongeBob, dun pa lang, may nanalo na. Yun, medyo dismayado kami na hindi namin na-meet yung ina-expect ng tao. Doon din yung naging makalat bahagya yung mga performance, lalo na yung sa akin. Hindi ko alam kung ano yung kulang sa ngayon, pero masasagot ko naman yan at pipilitin ko na lang siguro bumawi sa semis. Yun. Ikaw ba si Inulit talaga, oh. aso sa comment section? Inulit talaga, inulit talaga. Inulit talaga, oh. Inulit talaga. Inulit talaga. Bala ko mag-Taiwan ngayong linggo. Babakasyon muna ako. Medyo kailangan kong pagalingin na sarili ko. Tsaka abangan nyo, may lalabas din kami mga music. Syempre, abangan nyo yung mga kanta namin. Abangan nyo mga music ni Kay Ram. Music din. Pati sa mga business namin, merch, Chillionaire, Big and Chill. Supportahan nyo yan. Si Boss Arik, patuloy nyong mahalin. Yun, patuloy lang naman ako sa pagbabloggs at abangan nyo yung mga content ko. Ang part 3 ni Emer Industria. At yun, ala lang, enjoy lang muna. Kung kaya bang isingit yung music, why not? Pero ngayon medyo nahihirapan pa kung paano buuin yung studio uli. Pero sana soon, yun, may mga plano pa naman. At inuunti-unti lang, hindi lang pabigla-bigla. Yon, sa mga nanonood, maraming salamat sa suporta nyo. Umabot ng ganito kahabang taon. Siyempre, si boss na lang din yung inaantay nyo ring maupod. Maraming salamat sa suporta nyo. Mahalin nyo ng gusto si boss. I love you all. Yon, sa mga sumusubaybay, maraming salamat kahit sa mga gantong sitwasyon, performance na napapakita natin. Patuloy pa rin kayo sumusuporta. At siyempre, sana makabawi tayo. Masuklian natin ng tama yung suportang binibigay nyo sa akin. Yun. Maraming salamat. Ayun na. Congrats. Ang inaantay ko dito, ano pa kayang pwedeng gawin ni Lipcram pag hindi na kaibigan yung kalaban niya? Shoutout muna, Hypebeat. Crown Manila. Hypebeat. Crown Manila. Shoutout sa inyo. Yun. Sa mga magpapabate, huwag kalimutan lagyan ng pangalan, taga-salit, comment nyo na rin kung sino gusto nyo gawa natin susunod na reaction video. Hanggang din magiging palagi magandang araw.